Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, reading po ito for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat, okay? So, take only what resonates. Pwede magkapalit-palit ng roles. Um, Bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Kung hindi ka makarelate, huwag ipilit. May mga next readings pa. Kung makaka-relate ka, kunin mo lang yung mga messages na magre-relate sa'yo. Kasi pwedeng hindi 100% kang makarelate dito. Okay, this is for the sign of Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Let's start your reading. One last shuffle. Unicorn Princess Tarot, yun yung aking TikTok ha. Pa-follow na lang din po ako dun, guys. This is for the sign of Earth sign. Queen of Swords is here. Six of Pentacles. Ace of Pentacles. I feel like may bagay ka na either kinat off or tinapos, or maybe ikaw yung nag-take ng risk. Nakita tayo ng pagte-take ng risk sa'yo. Pero there's this new beginning here. So kaya ka nag-take ng risk. And either ikaw ay nauto or naloko or nahumaling ka masyado, no? Pero ikaw ay I can see some kind of betrayal, no? Or kung ano man itong pinagtaken mo ng risk, pwedeng hindi nag-work out para sa'yo. Okay? I feel like may mga plano dito. And medyo mahirap eh. Medyo actually yung nakita natin dito is maybe a new beginning na medyo parang imposible. Medyo mahirap, no? Pero may mga nakita din tayong taong mga sumuporta sa'yo pero wala silang magawa sa kung ano man yung sitwasyon mo. Okay? Pagdating sa love, sino itong person nakakonect na Earth sign? The Death card is here, so the Emperor could be a Scorpio, Aries, dalawang major arcana, Taurus, Virgo, Capricorn, yeah, also an Earth sign. You could be dealing with that sign, or pwede rin namang hindi. Pwede rin namang hindi. Kung ang mahalaga yung makarelate ka or makaresonate ka sa reading. Pwedeng pinabayaan ka nitong taong to. Or feeling mo pinabayaan ka niya. Or feeling mo wala siyang pakialam sa'yo. You know, pwedeng masyado siyang matigas or pwedeng wala siyang ginawa sa kung ano man yung naging sitwasyon mo na pwedeng medyo mahirap at masakit para sa'yo. Some of you, pwede naghintay ka ng action mula sa taong to. Pero wala eh. So, pwede nagkakaroon ng ending or nagkaroon ng ending sa inyo na itong taong to. And, nasaktan ka, nahirapan ka. Ano yung situation sa inyong dalawa ng person na ito? Could be a person in the past. Yeah, you do have your threatened. Maybe there's something na sinabi mo dito sa taong to. And
nagdulot ito ng kahihiyan para sa'yo. Medyo naging unfavorable, nakakita ko ng unfavorable. So, pwedeng hindi sinuwerte, parang ganun. So, unfavorable yung naging experiences mo nito mga nakaraan. Medyo may mga toxic people around you, toxic, I can see actually, kanina ko pa nakikita, it's like an evil eye. So, something or someone curse you. And sa mga hindi nakakaalam ng evil eye, it's like usog eh. Pero, kung familiar ka sa Tagalog, yun ay usog, parang usog, pero sa tingin, no? Na parang pwedeng may tumingin sa'yo ng masama or may taong nainggit sa'yo. And then sa isip niya, nag-isip siya ng hindi maganda laban sa'yo. Eh, nagdulot yun ng kapahamakan or hindi magandang experience para sa'yo. No? And you do have your meeting, so pwedeng nagkaroon nga yan ng communication sa inyo nitong taong to, pero hindi nag-okay. Like, maybe nagkaroon ng ending, pero hindi okay yung pagtatapos ng pag-uusap ninyo na person ito. The roller coaster is here, so could be dealing with the twin flame. Nakakita ko ng twin flame connection dito. Pero, there's this feeling na parang excitement. So, you would know na parang itong person na ito is, pwedeng siya yung twin flame or yung soulmate mo kasi nagkakaroon ng paulit-ulit na pangyayari sa inyo. Tapos, kada magkakaroon ng connection, may excitement na nararamdaman. Pero nakakakita tayo doon ng denial or hindi pagiging totoo dito sa connection nito. Okay? So, yun yung nakikita natin sa situation or sa connection niya. That could be you or your person. So, ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? Earth sign. Emosyon ninyo sa isa't isa na ng taon to. Earth sign. We do have here the King of Pentacles, Temperance, Page of Swords, Five of Cups. You're sad. May mga bagay kang gustong ibigay sa kanya or vice versa. Gusto mong maranasan dito sa taong to, or may mga bagay kang gustong mabago. I feel like gusto mo rin siyang mabago, or mabago yung sitwasyon niya, mabago yung sitwasyon ninyong dalawa. Yun yung kinakalungkot mo eh. Temperance is here, so some of you, you're waiting, naghihintay ka pa rin dito sa taon to. Pero niloloko mo yung sarili mo eh. Part of you is niloloko mo yung sarili mo. With the Page of Swords, you have no choice. Parang kailangan mong magkunwari. Kailangan mo lokohin ang sarili mo. With the King of Pentacles, some of you parang iniisip mo magpatato or iniisip mo ipatato ang something dito sa taong to. May kinalaman sa taong to. Kasi importante siya sa'yo eh. Hindi to para sa lahat, itong part na to, but may nakikita kong may kinalaman sa pagtatato. And maybe you want, or meron ka ng tato ngayon na pwedeng may kinalaman sa person na ito. So, alin man doon, something to do with the tattoo. Or you're planning. Okay? Kasi alam mo na importante talaga tong taong to sa'yo. And
Nararamdaman ko yung energy mo, matamlay, malungkot, walang gana. Diba? I feel like gusto mong bumalik pero you're not ready. Or gusto mong magkaroon ulit ng something sa inyo pero hindi ka pa handa. How about your person? Emotions niya para sa'yo. Page of Cups. Earth sign. High Priestess and Five of Pentacles. Oh. This is an energy of another situation, another person. Nakita nga pala ako ng Christmas lights or ano daw, parang kintab-kintab, sparks, ganon. So, pwedeng you're dealing with someone na nagkaroon ng pagkikita sa inyo. The last time na pagkikita is may Christmas light. So, maybe that's December or what. Kung hindi man, mga bare months yung last na pagkikita ninyo. Anyway, okay lang kahit hindi. The High Priestess is here. So, nakakita tayo doon ng soulmate connection. That particular time na nagkita kasi kayo, hanggang ngayon naalala pa rin itong taong to. Yeah, especially nakikita ko yung meeting dito, so that's may kinalaman sa meeting or pagkikita ninyo nitong taong to. And you do have here the Hierophant. This is your person. Nakikita natin yung kaugalian ng person na ito na pwedeng nag-a-advise siya sa iba regarding sa love, regarding sa situation ninyo na hindi natuloy, pero parang ina-apply niya sa iba. You know what I mean? Pwedeng pagdating sa ibang relationship, nag-a-advise siya, tapos hindi niya sinasabi or hindi niya sinasabi yung may kinalaman sa inyo, pero yung advice niya may kinalaman sa inyo. Kumbaga, huwag mong gawin to, gawin mo yan. Kasi parang ayaw niyang mangyari dun sa mga taong yun, yung nangyari sa inyo. You know what I mean? Pinangguhugutan niya yung sitwasyon ninyo para makapag-advise siya sa iba. And ayaw niya maulit. Kasi masyadong roller coaster nga yung inyong connection. Mutual energy. Mutual energy, you do have your journey. Wow. Yan, twin flames. The one. Mirrored soul. So, you could be dealing with your twin flame. And sa journal na ito, I feel like hindi pa tapos itong storya ninyong dalawa ng person na ito. It's not yet done. It's not yet finished. Plug is here. Yan. You're still connected. Kung hindi man physically, hindi man sa ngayon na nagkikita kayo or whatsoever, maybe this means emotionally or spiritually naka-plug ka pa rin dito sa taong to. Para kayong may, alam mo yun, parang kuryente, ayan o. And katulad ng nakikita natin, it's an internet. So, yung internet kasi, di ba, parang kaya mong connect sa isang tao ngayon kahit malayo sa'yo, basta may internet. And may kinalaman yun sa connection ninyong dalawa. Parang may connection pa rin kayong dalawa ng taong to. Kahit magkalayo kayo, kahit di kayo nakikita. Basta hanggat nandun yung alaala ninyong dalawa sa isipan ng bawat isa. Which is imposible namang mawala yung alaala na yun. You do have your anxiety. Ayan. Ngayon ko lang actually ngayon, ang tagal ko nang nagagamit itong card na ito, but this is the only time na nagpakita sa akin yung alien, which is that is bihirang pangyayari. Napakabihirang magpakita sa akin
Ngayon lang actually, hindi bihira. Ilang beses ko nang ginagamit itong card na to. You do have your telepathic dreams and songs. The way I see this, it's like yung connection ninyo could be like an alien. Walang naniniwala or hindi mo masabing totoo or hindi ang connection ninyo because it's like twin flame. Totoo ba yun or what? Pero you can feel it. You can feel that it's real. Alam mo sa sarili mo totoo yun. Pero may times na hindi ka rin naniniwala. Katulad yan na isang alien. Diba? May times na hindi ka naniniwala. Kapareho ng person mo. Pareho kayo. Nakakamoy ako ng mais. Ayaw nang kumain ka ng mais. So, pareho kayo ng person mo na ganun. Totoo ba itong connection namin? Parang hindi naman. May times na, ay hindi. Hindi totoo. Ano lang to, wala lang to. Past lang siya. Naalala ko lang. Tapos may times na naman na, teka lang, lakas ng connection eh. May times na na maya mo iniisip, napapanaginipan mo pa. Ang lakas kahit wala siya, diba? So may ganun connection sa inyong dalawa. Pareho kayo ng nararamdaman. Pareho kayo ng iniisip. And this is sometimes causing you anxiety. Diba? Yung isip ng isip, and pwedeng ganun din yung taong ito. What will happen in the near future for the both of you? Yung iba sa inyo nawala na ng pag-asa sa connection. Yung parang feeling mo wala ka ng pag-asa or wala na kayong pag-asa. In the near future, you do have the Queen of Wands. Okay. The Wheel is here. Oh. One more card. Page of Pentacles for your person. The Lovers. Three of Swords. Wow. Hindi ko tayo expect. Four of Cups is here. Four of Cups. The Chariot. Okay. Why? Tell me about the situation in the near future. Situation in the near future for Earth sign, love affair. Wow. Happiness. Nightlife is here. There's synchronicities. Synchronicities, yan. Signs 1111, 222, 333. And you do have your soul. Ayan, isa pa ito sa hindi. Oy, wow ha, guys ha. There's this cards na nagpapakita sa akin na hindi ko pa nakikita. Sa tagal kong ginagamit itong card nito, ngayon lang. Like for example, yung alien kanina. Na never ko pa yung nakita. Ngayon ko pa lang nagpakita sa akin. So, and the soul is here. So, isa pa ito na ngayon lang din nagpakita sa akin. Okay? And also, yung ito. Settlement. Okay? So, babasahin natin lahat dyan. And I will stop here. So, sa nakikita natin dito, actually, there's this big changes sa connection ninyo nitong taong to. There's big change. Nakakita tayo dito ng happiness. Oh. So, ngayon, hindi kayo masaya. Hindi kayo happy. So, in the near future, there's happiness. Bakit? Bakit magkakaroon ng happiness? I can see the both of you sharing moments together na maaaring hindi alam ng iba. Okay? The Lovers is here. Dito sa particular card na ito, or deck na ito, yung The Lovers is about the third party. And if you're dealing with a person na may kakonect na iba,
you are the one na lumalabas as third party. Third person. The other person. The twin flame. Mas nakikita natin, yung attraction niya, maaaring mapunta sa'yo. Yung pansin, maaaring mapunta sa'yo. Why? Kasi nakakita tayo dito ng Six of Cups and the Three of Swords. It's like pag-aaway between your person at saka dun sa person. Nakakonect niya. Alam mo kung bakit? Kasi yung person na nakakonect niya, maaaring walang pagbabago. Or vice versa. Pwedeng siya yon na hindi nagbabago. Walang pagbabago. So, ang ending, magkakasawaan, magkakaroon ng problema. Magkakaroon ng there's this card, like drastic change. And that could mean pagka-cut off. And nightlife is here. So, isang gabi lang eh. Parang sa isang iglap, biglang mabago lahat. You know why? Kasi itong person na ito, some of you could be dealing with a person who is already married. Kasi nakakita tayo dito ng legal and soul. This could mean marriage. So, nakakita tayo ng papers dyan. And a settlement is also here. Lockdown. Settlement is like agreement. So, you could be dealing with a married person. And lockbox is here. So, yung person na ito is feeling trapped or hindi siya okay dun sa situation na yon, connection na yon. Pero, the way I see this lockbox now, kung makikita mo, there's this padlock, no? May padlock na nakikita ka dito. Pero the way I see this, or ang energy niya, is hindi siya nakapadlock sa tamang pagkakapadlakan. Makikita mo yung padlock, nakapadlock lang siya doon sa may parang gate. Pero hindi doon sa pinaka, alam mo yon, alam mo naman siguro ang gate, 'di ba? Pero pag pinadlock mo ang gate, hindi sa ganito. Hindi ganito ang pagkakapadlock. Nakapadlock lang siya sa parang nakaganyan. Pero it looks like a big gate. Pero wala doon sa pinaka handle kung saan dapat nakahook yung padlock. So meaning, yung person mo, nakalock man siya sa person na ito, sa sitwasyon nila. But, there's this feeling na kaya niyang umalis. And time will come, makakaalis siya. And ito na yung time na yun. Kaya nga may happiness sa inyong dalawa. Nakikita tayo dito ng friendship. Actually, soulmate is here. Twin flame is here. Pero mas nauuna, nakikita natin dito ang connection ninyo as a friend ng person nito. Okay? And you do have your waves. Magugulat ka na lang. Katulad nga ng alon, di ba? Kusang lalapit. Nandun ka lang sa, di ba? Sa pangpang. Nandun ka lang sa aplaya. Like here. Pero yung waves is like yung connection ninyo ng person mo. Kusang lalapit sa'yo. Yung tubig or yung alon, which is yun yung person mo. No? And nakikita natin yung nag-uumapaw na emotion ninyo ng person to sa isa't isa. Actually, nakakita tayo dito ng sexual connection in the near future for the both of you. So, maaaring magkaroon ng malaking pagbabago, sexual connection in the near future sa inyong dalawa ng person na ito. And yeah, you will be like the third party, but in a way, hindi naman siya third party na masama. Kasi parang wala sila eh. Problemado siya, tsaka wala talagang sila ng person niya. I can see an ending. I can see your person getting out sa situation. So, naging kayo, wala na yung person niya. Na oo, legal man sila, pero sa papel na lang. So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.